Naisip mo na ba kung talagang naririnig ng Diyos ang bawat sigaw ng iyong puso? Marahil ay nanalangin ka na sa gitna ng mga luha, naghihintay ng sagot na tila hindi dumarating. Marahil ay naramdaman mo ang bigat ng mga alalahanin na nagkakaipon hanggang sa pakiramdam mo ay hindi na sapat ang iyong lakas upang magpatuloy. Sa mga sandaling ito, lumilitaw ang pagdududa, naririnig ba ng Diyos? Nagmamalasakit ba siya sa aking sakit? Ang katotohanan ay tinyak sa atin ng salita ng Diyos na palagi siyang nakikinig. Sinasabi sa awit 34 talata 6, ang dukhang ito ay sumigaw, at dininig siya ng Panginoon, at iniligtas siya sa lahat ng kanyang kapighatian. Pansinin ang katiyakan sa mga salitang ito. Hindi sinasabi ng salmista na baka marinig siya ng Panginoon, o na paminsan-minsan lamang. Malinaw niyang sinasabi, dininig siya ng Panginoon. At hindi lamang siya nakinig, kundi iniligtas din ipinapakita nito sa atin na bawat taos pusong panalangin, bawat luha na pumatak, bawat iniisip na itinataas ng kahimik ay umaabot sa puso ng Diyos. Gayunpaman, sinusubukan ng kaaway na magtanim ng mga kasinungalingan sa ating isipan. Bumulong siya na nakalimutan ka na ng Diyos, na hindi na siya nakikinig, na ang iyong mga panalangin ay walang silbi. Ang mga kasinungalingang ito ay pinapakain ng kakot at pagkabalisa, sinusubukang paralisahin ang iyong pananampalataya. Ngunit huwag kang malinlang, mahalaga ang iyong mga panalangin. Kahit kapag kulang ang mga salita, naunawaan ng Diyos ang ungol ng iyong puso. Paalala sa atin ng Biblia sa awit 121 na ang ating Diyos ay hindi natutulog o nananabik. Araw at gabi, siya'y nagbabantay sa iyo. Ang kanyang pansin ay tuloy-tuloy, at ang kanyang pag-aalaga ay matatag. Sa Isaias Kabanata 50, pinaalalahanan tayo na ang mga tainga ng Panginoon ay hindi bingi upang marinig, at ang kanyang braso ay hindi maikli upang magligtas. Nangangahulugan ito na kahit pakiramdam mo'y nag-iisa ka, kahit na tila nakakasindak ang katahimikan, bukas ang langit upang tanggapin ang iyong sigaw. Hindi malayo ang Diyos, hindi siya walang malasaki. Siya ang Ama na yumuyuko upang marinig ang tinig ng kanyang mga anak. At marahil ay nasa puntong ito ka ngayon, nananalangin, naghihintay, naniniwala, ngunit hindi nakikita ang labasan. Malaman mo na hindi lamang nakikinig ang Panginoon, kundi kumikilos rin siya sa tamang oras. Kilala niya ang iyong hinaharap at naghahanda na ng mga daan na hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Madalas, ang ating limitadong pananaw ang nagiging dahilan upang maniwala tayong walang solusyon. Ngunit nakikita ng Diyos ang lampas nito. Kung saan nakikita mo ang imposibilidad, nakikita niya ang daan. Kung saan nakikita mo ang pader, nakikita niya ang pintuan na malapit ng buksan. Kaya huwag kang titigil sa panalangin. Huwag kang magsawang maghana. Maaring hindi dumating ang sagot sa iyong oras, ngunit darating ito sa perpektong oras ng Diyos. Ang parehong Diyos na nagligtas kay Daniel mula sa yungib ng mga leon at nakasama ang 3 kabataan sa nag-aapoy na pugon ay siya ring nasa iyong tabi ngayon. Hindi siya nagbago, nananatili siyang Diyos na nakikinig at sumasagot. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyo, inaanyayahan kitang magatuloy kasama namin sa lakad na ito ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa nangangailangan ng salita, at iwan ang komento ng Amen bilang kanda ng tiwala na narinig ng Diyos ang iyong sigaw. Tinutulungan tayo nito na maabot ang mas maraming buhay sa mensahe ng pag-asa at higit pang pinapalakas ang komunidad ng panalangin na ito. Ilan na bang beses nating tiningnan ang ating buhay at naramdaman na masyadong mabigat ang pasaning dalhin? May mga sandali na tila naubos na ang lakas at nagiging malinaw ang ating sariling kakulangan. Sa puntong ito, itinuro sa atin ng salita ng Diyos na magtiwala, hindi sa ating sariling karunungan, kundi sa Panginoon. Ang aklat ng Kawikaan 3:5-6 ay nagsasabing, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag ka manalig sa iyong sariling pag-unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Makapangyarihan ang turo na ito, dahil pinapaalala nito sa atin na limitado ang ating pananaw. Nakikita lang natin ang ngayon, ngunit nakikita ng Diyos ang kawalang hanggan.
Nakikita natin ang mga hadlang, ngunit nakikita na ng Diyos ang daan palabas. Nakikita natin ang kahinaan, ngunit nakikita niya ang mga pagkakataon na ipakita ang kanyang lakas. Marahil ay pakiramdam mo'y hindi ka sapat. Iniisip na hindi mo kayang gawin ang inilagay ng Diyos sa iyong puso. Ngunit tandaan, kapag siya ay tumawag, nagbibigay siya ng kakayahan. Kapag siya ay naggadala, binubuksan niya ang daan. Uno ang Biblia ng mga halimbawa na nagkapatunay sa katotohanan ito. Sinabi ni Moises na hindi siya marunong magsalita, ngunit binigyan siya ng Diyos ng mga salita. Nakita ni Gideon ang sarili bilang pinakamaliis sa kanyang bahay, ngunit tinawag siya ng Diyos na isang magiting na mandirigma. Si David ay hindi pinansin ng sariling pamilya, ngunit pinili siya ng Diyos upang maging hari. Pinusasan ni Pablo ang iglesia, ngunit siya ay naging pinakadakilang mangangaral ng Ebanghelyo. Kung nagamit ng Diyos ang mga hindi inaasahang tao, maaari rin niyang gamitin ka. Hindi mahalaga ang laki ng iyong laban, o ang mga tinig na sumusubok na panghinaan ka ng loob. Ang Panginoon ay dalubhasa sa pagkapalit ng kahinaan sa lakas. Kinuha niya ang kawalan ng kapanatagan at binalutan ng tapang. Kinuha ang pagdududa at tinakan ito ng pananampalataya. Ang iyong limitasyon ay hindi kailanman magiging hadlang sa mga plano ng Diyos. Sa kabaligtaran, dito nabubuo ang kanyang kapangyarihan. Marahil ngayon tinitingnan mo ang iyong kasal, pamilya, pananalapi, o kalusugan at iniisip, wala akong nakikitang paraan. Ngunit malinaw ang pangako ng Diyos. Gagawin niya ang iyong landas na tuwid. Magbubukas siya ng mga pintong walang sinuman ang makakasara. At tanggalin niya ang mga hadlang na tila imposibleng lambasan. Ang parehong Diyos na nagbukas ng dagat na pula sa harap ni Moises, ay siyang makakabukas ng landas sa iyong harapan. At dito tayo inanyayahan ng Panginoon na maglakad sa pananampalataya, at hindi sa nakikita. Ang pananampalataya ay maniwala na kahit walang nakikita, ang Diyos ay kumikilos na. Ito ay magtiwala na kahit na ang lahat sa paligid ay tila bumagsak, ang Panginoon ay nananatili sa kontrol. Ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa katapatan ng Diyos. Kung ang kaaway ay bumubulong na wala ng pag-asa, tanggihan ang kasinungalingan na iyon ngayon. Umayo na may katiyakan na ang Panginoon ay naghahanda ng mas dakilang bagay kaysa sa iyong naiisip. Siya ang Diyos na nagbabago ng imposibilidad sa mga patotoo. Siya ang Diyos na sumusulat ng kwento ng tagumpay mula sa mga pagbuo ng pagkatalo. At kahit kapag kumitindi ang mga bagyo ng buhay, kapag tila bumagsak ang lahat sa paligid natin, inyak sa atin ng salita na ang Diyos ang ating kanlungan. Ang awit 9:9 ay nagsasabing, ang Panginoon ay kanlungan din ng mga inaapi, kanlungan sa oras ng kaguluhan. Ang kanlungan ay hindi lamang lugar ng pagkatago, kundi ligtas na kanlungan, isang kuta kung saan walang sandata ng kaaway ang makakapanalo. Tulad ng mga sinaunang lungsod na may pader at tor para protektahan ang bayan, ngayon mayroon tayong sa Diyos ang ating matatag na tor, ang lugar na maaari nating takbuhan at makahanap ng kaligtasan. Kapag sinusubukan ng pangamba na suguin ang iyong pag-asa, kapag sumisigaw ang takot na hindi mo kaya, tandaan, ang Panginoon ang iyong proteksyon. Ipinapakita sa atin ng Isayas, Kabanata 59 na kapag dumating ang kaaway na parang baha, itinataas ng Espiritu ng Panginoon ang isang bandera laban sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa sa pakikipaglaban, hindi ka walang magawa. May makapangyarihang Diyos na nakikipaglaban para sa iyo, na tumatayo para sa iyong depensa, at hindi kailanman magkapahintulot na magtagumpay ang puwersa ng kasamaan laban sa mga nagtitiwala sa kanyang pangalan. Isipin si Daniel sa yungib ng mga leon. Isipin sina Shadrach, Meshach at Abednego sa nagliliyab na horno. Isipin si Jose, na itinapon sa isang hindi makatarungang bilangguan. Lahat sila ay dumaan sa mga sitwasyon kung saan, sa makataong pananaw, walang labasan. Ngunit naroon ang Diyos. Hindi lamang niya sila iniligtas, kundi pinarangalan pa sila sa harap ng mga tao. Ang parehong Diyos ay kasama mo ngayon, sa gitna ng iyong mga laban, sa katahimikan ng iyong mga panalangin, sa mga luha na walang nakakaalam. Nangako siya na hindi ka niya iiwan o pababayaan. Kaya't maaari mong itaas ang iyong ulo ngayon. Huwag matakot sa bukas,
Huwag hayaang nakawin ng kawalang katiyakan ang iyong kapayapaan. Ang Diyos na nakarinig ng bawat panalangin ay siyang nagbubukas ng daan, kahit saan walang daan, na nagbabago ng sakit sa patotoo at luha sa ani ng kagalakan. Hindi siya nabigo kailanman at hindi rin siya mabibigo ngayon sa iyo. Siya ay tapat sa lahat ng henerasyon at nananatiling pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya, sa halip na hayaan ang kakot ang mamahala, piliin mong magtiwala. Sa halip na sumuko sa kawalang pag-asa, ihandog muli ang iyong buhay sa mga kamay ng Panginoon. Siya ang kanlungang hindi bumabagsak, ang bato na hindi nanginginig at ang pag-asa na hindi namamatay. Sa bawat pagyuko ng iyong mga puhod, alamin na gumagalaw ang langit para sa iyo. Sa bawat pagbukas ng iyong puso sa panalangin, alamin na ang sagot ay nasa proseso na. Ang iyong paggitiwala sa Diyos ay hindi kailanman magiging walang kabuluhan. At ngayon, nais kong ipanalangin ka. Naway panibaguhin ng Panginoon ang iyong lakas, palakasin ang iyong pananampalataya, at maramdaman mo ngayon ang kapayapaan na lampas sa pangunawa na pumupuno sa iyong kaluluwa. Naway magpahinga ang iyong puso sa katiyakan na narinig na ng Diyos ang iyong panawagan at kumikilos na. Maniwala na walang balakid na higit sa kapangyarihan ng Panginoon, at walang laban na mas malakas kaysa sa Kanya na nakikipaglaban sa iyong tabi. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong buhay, inaanyayahan kitang manatili sa amin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang notifications para makatanggap ng higit pang mensahe ng pag-asa, iwan ang iyong komento kasama ang iyong kahilingan sa panalangin, at ibahagi ang video na ito upang maabot din ang iba ng pag-ibig ng Diyos. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng liwanag ni Kristo at pagtayo ng buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin.